Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay kailangan mo rin ng ibang racket para mabuhay. Habang may regular job ka ay kailangan mo rin magkaroon ng negosyo o magbenta ng kung anuman para dagdag perang papasok sa inyong bulsa. Ikaw, ano ang pinagsumikapan at galing talaga sa pawis ang iyong napagtagumpayan sa buhay? Dear Papa Dudut, hindi na uso ang pahiya-hiya. Ang uso na ngayon ay may mapagkunan ng pera sa araw-araw. Kung minsan ay matumal lang benta pero huwag lang sumuko dahil darating ang perfect timing na makakabenta ka ng malaki at tiyak na malaking pera din ang papasok sa iyo at lalago ang iyong negosyo. Dahil dito mabibili o makukuha mo na ang gusto mo. Kapag nagsumikap ka at galing sa pawis ang lahat, malaki ang halaga nito sa iyong pagtatagumpay sa buhay. Ako po si Anastasio, tinatawag ako ng mga kakilala ko ngayon bilang Anastasia o Tasha for short. Papa Dudut, bakla po ako. Pero noong bata pa ako ay hindi ko naman iniisip kung ano ako. Kaya wala sa kamalayan ko kung bakla ako o hindi. Ang akin lang noon ay mahal ko ang tatay ko at nararamdaman kong paborito niya ako dahil sa 3 niyang anak ay ako lang ang lalaki. Ang luma ng pangalan kong Anastasio pero love ko ito dahil junior po ako ng tatay ko. Panggitna ako sa mga kapatid ko at parati akong dinadala ng tatay ko sa kanyang pamamasada. Driver ng jeep kasi ang tatay ko, Papa Dudut. Naalala ko na 7 taon pa lamang ako noon ay alam ko na ang kalakaran sa kalsada dahil nga sa sinasama ako ng tatay ko. Nakita ko na kung paano kami binubuhay ng tatay ko. Ang nanay ko naman ay nagsilbing konduktor ng tatay sa jeep. Naalala ko pa noon na meron akong maliit na box na puno ng candies. Nagbebenta ako sa loob ng jeep ng tatay ko, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ng tatay ko ay marangal daw ang trabaho na pagiging jeepney driver at proud siya sa trabaho niya. Kultura daw ang pagtataguyod ng jeep. Ang ganda nga tingnan ng jeep at napag-alaman ko noon na itong jeep natin ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa pagiging close ko sa tatay ko at nanay ay napapansin kong nagsiselos ang ate kong si Tessa sa akin. Kung naging lalaki lang daw siya ay wala siya sa bahay para magbantay ng nakababata kong kapatid at siya sana daw ang kasama ng mga magulang ko sa pamamasada. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay naiintindihan ko naman si Ate Tessa. Kasi siya na ang parang naging nanay sa bahay dahil siya ang nagluluto ng pagkain namin sa bahay at naglilinis dahil nga ang nanay ko ay sumasama sa tatay ko para pumasada. Matanda si Ate Tessa ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Ang gusto kasi ng tatay ko na kapag hindi daw nila kaya na mapag-aral ako ng college ay magiging jeepney driver ako. Mo dyan, Anastasio, ha? Dapat sabihan mo na lang sina tatay na huwag ka na talagang isama. Ako dapat talagang sinasama nila at hindi itong nagbabantay dito sa bahay. May lagnat ako. Ang sabihin mo, nag-iinarte ka kasi tamad ka. Hindi ako tamad, ah. Kung hindi ka tamad, linisin mo tong bahay. Parati na lang ako naglilinis dito eh. Dahil sa babae ako ang sasalo ng gawaing bahay. Kasi daw ikaw ang ate. Yun lang naman ang sabi ni nanay. Ano pang hinihiga-higa mo dyan? Maglinis ka na nga. Ate, masakit talaga ang ulo ko. Mainit nga ako. Alam mo, nakakainis ka na, ha? Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo, ate. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni tatay, dapat hindi sinungaling ang tao.
Hindi ako nagsisinungaling. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo, kasi sabi ni nanay uminom daw ako eh. Gusto ko ngang sumama sa kanila eh. Alam mo, gusto ko talagang sumama sa kanila sa pamamasada. Dati kasi sinasama nila ako, pero kailangan daw na ikaw ang turuan nila kasi lalaki ka. Pero tingin ko, bakla ka. Hindi ako bakla, no? Katulad ni Totoy na anak ng kapitbahay natin. Ate, hindi. Alam mo, sinungaling ka eh. Kaya hindi kita gusto eh. Bakit naging kapatid pa kita? Ay, grabe ka naman, ate. Magpahinga ka na nga dyan. Ako na nga lang ang gagawa ng lahat dito. Di ba nga, sabi nila gawain to ng mga babae. Malapit na rin naman sigurong umuwi si na tatay. Ay, sana may dala silang donut. Ay, oo, masarap yun. Ano yung mga kinakain nyo kapag nanananghalian kayo tuwing pumapasada? Sa turo-turo. Hindi ba nagbabaon kami ng kanin? Tapos dun sa tindahan Ni ni... Aling Tina pa rin ba? Oo, dun nga. Pero mas masarap pa rin magluto si nanay. Ate, huwag ka nang magalit sa akin kung ako ang sinasama ni na tatay at nanay. Huwag kang mag-alala. Magiging mabait naman ako sa'yo. Gusto kita tulungan pero ngayon... Ngayon, dahil may lagnat ka, magpapahinga ka lang, ganon. Ngayon lang to. Ayoko nang magkalagnat. Ang boring din kapag nandito lang ako sa bahay. Sa susunod na taon, papasok na daw ako eh. Maganda ba talaga mag-aral, ate? Ay nako, mas maganda pang gumala kesa mag-aral. Sabi ni tatay na dapat seryosohin ng pag-aaral dahil nagbibigay ito ng magandang kinabukasan sa atin. Hindi ka ba naniniwala dun? Alam mo ang kulit mo, magpahinga ka na nga dyan. Baka pilitin kitang palinisin ang bahay niya kahit may lagnat ka pa kung hindi ka tatahimik dyan eh. Si ate talaga parati na lang galit. Ayaw mo bang tumigil ha? Titigil na ate. Ganoon ang naging relasyon naming dalawa ng ate Tessa ko, Papa Dudut. Naiinis siya sa akin pero ramdam ko naman na mahal niya ako. Malambot naman ang puso niya, nagsiselos lang talaga siya sa akin dahil ako ang lalaki sa amin at ako ang sinasama ng tatay at nanay ko sa jeep upang pumasada. Hindi ko makakalimutan ang araw na ginising ako ng nanay ng madaling araw dahil papasada na kami. Magaling na ako noon, medyo parang gusto ko pang matulog talaga noon, Papa Dudut. Pero kailangan kong gumising. Tandang-tanda ko pa na sinabi ni Ate Tessa na siya na lang ang isama dahil kaya ko na rin ang magbantay ng bahay at nakababata naming kapatid na si Helen. Pero hindi pumayag ang nanay ko dahil mas mabuting si Ate Tessa ang magbantay sa bahay dahil nga sa babae ito. Medyo nakaramdam ako ng hindi maganda noong araw na yon. Iba ang ngiti ng mga magulang ko sa akin. At ang sabi pa nila na dapat ay maging matatag ako sa buhay dahil alam naman namin na mahirap lang kami at ang pamamasada sa jeep lang ang pinagkukunan namin ng pera upang mabuhay. Sabi pa ng tatay ko na kailangan kong dumiskarte paglaki ko para mabuhay lalo na kung magkaroon ako ng pamilya. Nasabi din ng tatay ko na sana darating ang isang araw na aahon din kami sa kahirapan at magkaroon ng magandang buhay. Nangyari ang hindi ko inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Nabunggo ang jeep namin ng isang malaking bus. Nakita kong duguan ang tatay at nanay ko. Hindi na sila humihinga. Napuno rin ako ng dugo pero parang may anghel na yumakap sa akin dahil wala akong galos sa katawan. Naramdaman ko lang na unti-unting tumutulo ang mga luha ko dahil ang alam ko sa mga oras na yon na naging kalbaryo ang buhay ko. Namatay ang mga magulang ko, Papa Dudut, naging ulila kaming tatlo ng mga kapatid ko. Ate, takot na takot ako makakita ng malaking bus. Naalala ko sina tatay at nanay. Alam mo ikaw may kasalanan nito eh. Ate? Sana ikaw na lang yung namatay. Ikaw na lang sana yung kinuha at hindi sina nanay at tatay. Sana tayo ngayon ha? Nakakainis ka talaga. Ate, wala naman akong kasalanan. Anong wala? Kasalanan mo tong lahat eh. Kaya naiinis ako sa'yo na ikaw ang
dalawa. Sinalba mo lang ang sarili mo eh. Pinatay mo sina nanay at tatay. Hindi ate ah! Hindi! Ano kasinungalingan na naman ang sasabihin mo, ha? May babalik mo pa ba sina nanay at tatay, ha? Biglang bumangga yung bus! Yung bus ang may kasalanan! Eh di sana, sinalo mo yung bus. Ate, mabigat yun eh. Tsaka hindi ko naman napansin. Huwag mo nga akong daanin sa iyak mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Nakita ko na lang na duguan sina tatay at nanay. Nawala silang buhay. Hindi ko kasalanang namatay sila. Basta, ikaw ang may kasalanan. Alam mo ba, kukunin daw tayo ni Chabering. Eh, ang maldita nun. Ah? Talaga? Ipapahamak mo na naman kami. Bakit ako na naman? Dahil wala na sina nanay at tatay, doon na tayo ngayon sa kanila. Baka magbago na rin siya. Ano magbago? Maldita yun, no? Minamalditahan nga tayo no nung buhay pa ang mga magulang natin eh. Ngayon pa nawala na sila at makikitira lang tayo sa kanila. Ate... Tigilan mo na nga yung paawa sa mukha mo. Nakakabwisit na yung pabakla-bakla mong iyak. Hindi naman ako bakla. Umiiyak lang naman ako kasi... Ate, basta wala tayong iwanan ha. Iiwan talaga kita kasi nabubwisit ako sa'yo. Ate naman, sorry na kung ako yung pinapasama ni tatay at nanay. Kung mababalik ko lang sana, ako na lang ang natamaan ng bus. Ako na lang ang namatay. Mas maganda sana yun. Ate, bakit ba lagi ka na lang galit sa akin? Umalis ka na nga sa harap ko! Alis! Ate! Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Galit ako sa'yo dahil mas mahal ka ni nanay at tatay. Ikaw yung sinasama nila eh. Hindi tulad ng dati na ako talaga. Tapos ngayon, pinatay mo pa sila. Ikaw yung dahilan kung bakit ulila na tayo ngayon, Anastasio. Ikaw yung may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi, ate! Hindi totoo yan! Hindi! Masakit sa akin ang mawala ang mga magulang namin, Papa Dudut. Bangungot sa bawat araw at gabi ang nangyari sa kanila. Sa mga oras na yon ay parang gusto kong ako na lang talaga ang nawala kasi sobrang nahihirapan kaming tatlo ng mga kapatid ko. Galit na galit si Ate Tessa sa akin at hindi ko rin alam kung paano ko ilalaban ang sarili ko sa kanya dahil para sa kanya ako talaga ang may kasalanan sa pagkawala ng tatay at nanay. Nagkaroon ako ng phobia sa malaking bus at tuwing nakakakita ako ng jeep ay nakikita ko ang duguang mga magulang ko na wala ng malay. Takot din kaming tatlo na tumira sa tiyahin naming si Tia Vering dahil naninigaw talaga yon at kahit nga nandun sina tatay at nanay ay pinapalo kami kung sa palagay niya ay may ginawa kaming mali. Kung meron lang kaming mapagpipilian ay hindi kami pupunta kay Tia Vering. Kaso siya lang ang malapit namin na kamag-anak dito sa Maynila. Kapatid siya ng mama ko at ang sabi ng mama ko dati na kung bakit masungit si Tiang Vering ay dahil galit daw ito sa mama ko dahil mas mahal daw ng mga magulang nila si mama kumpara sa kanya. Parang si Ate Tessa lang din sa akin, Papa Dudut. Dalawang tao ang haharapin ko, Papa Dudut. Sa pang-araw-araw, si Ate Tessa at si Tia Vering. Pagkatapos ng libing ng mga magulang ko ay dumiretso na kami sa bahay ni Tia Vering. Parang eksena sa isang pelikula na unti-unti kami papasok sa isang bahay na may nag-aabang na panganib pero wala kaming magawang tatlo kundi ang pumasok at harapin ang panganib. Hindi pa rin nawawala ang galit ng ate ko sa akin. Araw-araw ako nagsusorry sa kanya pero parang hindi niya naririnig ang mga pagmamakaawa ko. Umiiyak na lamang ako sa isang sulok at niyayakap ang sarili na parabang niyayakap ako ng tatay at nanay ko. Kinupkup kaming tatlo ng Tia Vering namin, Papa Dudut. At parang naging impyerno ang buhay namin.
Kahit mahirap kami noon ay masaya naman kami, si Ate Tessa lang naman ang masungit sa akin. Pero masaya po ang pamilya namin. Kapag nagsasama-sama na kami ay magjo-joke ang tatay namin ng kung ano-ano para lang kami maaliw. Kinakausap kami parati ng mga magulang namin na mangarap at gumawa ng paraan sa mabuting gawain upang maabot ang mga pangarap. Pero naglaho ang lahat ng yon, Papa Dudut. Isang alaala na lang ang mga pangaral at paghihikayat sa amin ng mga magulang namin na mangarap dahil wala na sila. Mas naramdaman namin ang pangungulila namin sa kanila dahil sa masamang pagtrato sa amin ng Tia Fering namin, Papa Dudut. Kinakawawa kami ng mga kapatid ko sa bahay ni Tia Fering. Mas dumami ang trabaho ni Ate Tessa at maging ako ay pinagtatrabaho talaga at ang sabi pa ni Tia Fering na hindi libre ang manirahan sa kanyang bahay at dapat namin itong pagtrabahuhan. Dahil kumakain kami at siya ang bumibili ng mga kinakain namin. Araw-araw naririnig kong umiiyak ang Ate Tessa ko. Gusto niyang lumaya sa bahay ng Tia Fering. Yon ang sabi niya sa nakababatang kapatid namin na si Helen. Hindi ako kinakausap ni Ate Tessa, Papa Dudut, tungkol sa balak niya at natatakot akong iwan niyang mag-isa sa bahay ni Tia Fering. Kaya kinausap ko na ang ate ko para malaman ko kung ano ang plano niya dahil kaming tatlo na lang ang magkakampi. Kaming tatlo na lang ang dapat na pagkatiwalaan namin. Umabot kami ng 5 buwan sa bahay ni Tia Fering. Hindi lang masasakit na salita ang natatanggap namin, Papa Dudut, kundi masasakit na palo at minsan pa nga ay nakita kong may sugat si Ate Tessa dahil sumasabat talaga siya kay Tia Fering. Matapang ang ate ko, hindi tulad ko na umiiyak na lang. Nakakainis. Ang dami-dami naman ito. Hindi man lang siya naawa sa akin. Kung nandito lang sana si nanay at tatay. Kung buhay lang sana sila. Ate? Oh, bakit ka nandito? Bumalik ka na dun sa loob. Nalinis mo na ba yung mga pinapalinis si Chabiring? Baka pagalitan na naman tayo mamaya. Babalik din ako sa loob. Nandun si Helen naglalagay ng floor wax. Ako naman mamaya maglalampaso ng sahig. Ate, bakit ka umiiyak? Alam mo, pakialamero ka eh. Bumalik ka na nga sa loob. Ate, tama ba yung narinig ko na usapan niyo ni Helen na tatakas kayo rito? Tumahimik ka nga. Baka marinig tayo. Wala naman sila eh. Umalis si na Chang Fering. Ate, isama niyo naman ako. Tumigil ka! Huwag kang umiyak! Ayoko magkahiwalay tayo. Ate, isama niyo ako. Ayoko na rin dito. Ona, sige na, sasama na kita. Tumahimik ka na dyan, ha? Nakita mo ba tong labahin ko? Ang dami, di ba? Ayoko na. Araw-araw na lang. Buti pa nung nandito pa ang mga magulang natin eh. Hindi tulad ngayon na ginawa tayong mga alipin. Basura ang tingin sa atin ni Chabiring. Anong pinapakain niya tayo? Pinapakain ng tira-tira at minsan nga panis pa. Dahil pagkalit din siya kay nanay kaya tayo ginaganito? Pumasok ka na nga sa loob. Sana ate hindi ka galit sa akin. Takot ako maging katulad ka ni Chaviring. Ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Galit ako sa'yo pero hindi ako tutulad sa Chabiring natin. Pero… Sige, magsalita ka pa. Gusto mong hindi kita isama kapag aalis kami ni Helen dito, ha? Ate, isama niyo ako. Susundin ko kahit ano yung utos mo sa akin. Ayoko maiwan dito. Magbibenta na lang din ako ng candy tulad ng dati. At saan ka kukuha ng puhunan mo? Namimiss ko na ang tatay at ang nanay. Bakit ganito yung nangyari sa atin? Nakakainis. Ate, kailan niyo babalak umalis dito? Sa susunod na linggo. Basta sama ako. Paulit-ulit naman to eh. Sabi na nga sa'yong oo, di ba? Salamat, ate. Salamat. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Helen. Takot ako magkahiwalay tayong tatlo. Sige na.
Bumalik ka na sa loob, baka pagalitan pa tayo ni Chabering mamaya dahil hindi pa natin natapos yung mga pinapatrabaho niya sa atin. Sige na, pumasok ka na dun sa loob. Sige, ate. Sobrang saya ko sa mga oras na yon, Papa Dudut. Ramdam ko na pinatawad na ako ng ate ko dahil isasama na niya ako para umalis sa bahay ng Tia Vering namin. Excited ako na umalis sa bahay ni Tia Vering kasama ang mga kapatid ko, pero may takot din dahil saan kami titira at ano mangyayari sa aming tatlo pagkatapos dahil wala namang kaming alam kung saan kami pwedeng makitira. Ang sabi lang ni ate na ang importante ay makaalis kami sa bahay. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing yon, Papa Dudut, ngunit pagising ko ay wala na sina ate Tessa at Helen. Iniwan nila ako sa bahay ni Tia Vering. Sobrang takot ko at grabe ang pananakit sa akin ni Tia Vering nang malamang umalis ang dalawa kong kapatid. Ang sabi pa niya sa akin na hindi ako makakatakas dahil binabantayan niya ako. Para akong presong walang kasalanan sa loob ng bahay ni Tia Vering. Nalulungkot ako dahil hindi pala talaga ako kasali sa mga plano ni Ate Tessa. Galit pa rin pala talaga siya sa akin at ako pa rin pala ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mga magulang namin. Wala na akong pagpipilian kundi ang umalis din sa bahay ni Tia Vering. Matapos ang 3 buwan ay nakatakas po ako. Nang oras na nakawala ako sa gate ng bahay ni Tia Vering ay parang nakalaya ako. Ang una kong naisip ay paano ko mahahanap ang dalawa kong kapatid dahil wala akong alam kung saan sila pwedeng pumunta. Naging bahay ko ang malawak na lansangan. Nakilala ko naman si Lucas, isa siyang nagtataho. 12 years old lang siya noon at hindi ko alam kung bakit, pero sabi ni Lucas sa akin na bakla daw ako. Wala naman daw masama sa pagiging bakla. Pinatuloy niya ako sa maliit na bahay niya at tulad ko ay wala rin siyang kamag-anak. Namuhay din siyang mag-isa. Ang sabi ko sa kanya na gusto kong magbenta para kumita ng pera. Kumusta naman ang benta mo, Tasha? Anastasio ang pangalan ko. Para sa akin, ikaw si Anastasia. Kaya Tasha ang ipapangalan ko sa'yo. Ganon? O hindi mo naman ako sinagot eh. Kumusta nga ang benta mo? Konti lang. Alam mo, kailangan mo ng gimmick para kumita ka. Nakita ko yung isang bakla, nagme-makeup siya. Naaaliw yung mga tao sa kanya kaya bumibili. Ano? Wala naman akong makeup. Manghihingi ako dun sa mga kakilala ko sa palengke. Hihingiin ko na lang yung mga hindi nila ginagamit. Tapos magsuot ka ng mga damit pang babae. Kailangan ba talaga yun? Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Wala ka namang gagawing masama ah. Tsaka sabi ko nga sa'yo, walang masama sa pagiging bakla. Alam mo yung ate kong si Tessa, siya parating nagsasabi sa akin na bakla ako. Bakit hindi ka ba bakla? Eh ang lambot-lambot mong gumalaw eh. Hindi ko alam. Wala ka bang crush na lalaki? Ano yun? Hay nako, bata ka pa nga talaga. Huwag na nga lang natin pag-usapan yun. Kung hindi mo pa kayang maglagay ng makeup, di wag na muna. Hindi, kaya ko. Gusto kong tumulong para kumita din ng pera. Lucas, salamat ha kasi kinupkop mo ko ha. Ang bait mo sa akin. Eh kawawa ka kasi. Nung nakita kita, umiiyak ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Salamat sa'yo. Siyempre, sino pa bang magtutulungan? Eh di tayo-tayo lang ng mga ulila, di ba? Sige, kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang yan, Tasha. Nga pala. Teka, tinan mo to oh. Binigyan ako ng magandang gown ng isang suki ko. Wala naman akong pagbibigyan nito eh, kaya naisip ko na ibigay sa'yo. Mukhang kasya to sa'yo eh. Oh, sukat mo. Wow, ang ganda! Mukha na akong prinsesa kapag sinuot ko to. Oo naman, bagay na bagay yan sa'yo. Talagang magmumukha kang prinsesa dyan kapag sinuot mo na yan. Baka pwede kong isuot to habang nagtitinda ng taho. Huwag ka na maglako ng taho. Magtinda ka na lang siguro ng kung ano-ano sa bangketa. Paano ako magtitinda? Saan ako kukuha ng pera? Tutulungan kita. Basta huwag ka na mag-alala. Akong bahala. Sana makita ko na sina Ate Tessa ko at si Helen. Ang tagal ko na silang hindi nakikita. Kumusta kaya sila? Sana okay lang silang dalawa. Alam mo maganda, punta tayo sa Quiapo.
ipagdasal natin na sana magkita na kayo ng mga kapatid mo. Sasamahan kita kung kailan mo gusto. Sige, parati ko silang pinagdadasal eh. O sige na, huwag ka na masyadong umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Masayang kasama si Lucas, Papa Dudut. Alam niyo po, ayaw niyang magpatawag sa akin ng kuya dahil takot siyang baka iwan ko siya at masanay na may tatawag sa kanya ng kuya. Sobrang supportive po niya sa akin, Papa Dudut. Pareho kaming hindi nakapag-aral. Ang mga blackboards ko ay ang mga billboards sa EDSA. Kahit papaano ay marunong akong bumasa dahil dati tinuruan ako ng nanay ko noong sumasama ako sa jeep. Ang takot ko sa jeep at sa bus ay unti-unting nawala dahil siguro sa mga payo sa akin ni Lucas na magpakatatag sa buhay dahil kung matatalo ako sa mga takot ko sa buhay ay baka bibigay lang ako at hindi magpatuloy. Kung bibigay ako ay hindi ko na makikita pang muli ang dalawa kong kapatid. Nasanay at galamay ko na ang lansangan. Pero hindi ko pa rin mahanap ang mga kapatid ko. Walang araw o gabi na hindi ko sila iniisip, Papa Dudut. Sana'y nasa mabuti silang kalagayan dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama pa sa kanilang dalawa. Nabalitaan kong namatay na si Tia Vering at dumalaw ako sa kanyang burol at sumama sa araw ng kanyang libing upang magbakasakaling dadalo ang mga kapatid ko pero wala sila. Walang kamag-anak ni Mama ang dumalo. Kaya wala na akong pamilya kundi si Lucas at ang hinahawakang pag-asa na magkita muli kami ni na Ate Tessa at ang bunso kong kapatid na si Helen. Patuloy pa rin ako sa pagbebenta ng kung ano-ano sa kalye at nililibang ko na lamang ang sarili ko. Naniniwala ako na pagkatapos nitong unos ay may ginhawang darating at yun ang gusto kong masaksihan sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa walang kasiguraduhang mundo naming ulila at naninirahan sa malawak na lungsod, kailangan talagang tapangan ang lahat. Gumawa ako ng isang maliit na tindahan sa sidewalk, Papa Dudut. Ang saya ko nang makita kong may tindahan na ako. Nakasuot pa rin ako ng damit na pang babae at naka-makeup. Eto na ako. Eto na si Tasyo na naging kasama si Lucas sa labanan ng buhay at ituloy ang mga pangarap sa buhay. Si Lucas ay muling nagbenta ng taho. Ako naman ay binibenta ko'y tubig, soft drinks, chicheria, candies at marami pang iba na patok sa mga taong naglalakad sa sidewalk. Minsan sinasabihan kami ng kaibigan naming si Becky na hindi siya bakla pero Becky po ang pangalan niya. May gusto siya kay Lucas pero wala siyang pakialam kung magiging kami daw dahil matagal na kaming nagsasama ni Lucas. Ang sabi ko sa kanya na hanggang kapatid lang talaga ang turing ko kay Lucas at gusto ko silang dalawa ni Becky ang magkatuluyan dahil lalaki at babae sila. Makakabuo sila ng pamilya at magkakaanak. Ang sabi naman ni Becky na hindi sukatan ang pagiging babae para ibigin ang isang lalaki. At hindi lang naman daw ang anak ang kailangan para matawag na pamilya ang dalawang nagsasama. Sabi pa niya na kahit hindi kami nagsasama ay pamilya kami. May pamilya si Becky at nakapag-aral siya kaya sa kanya ako nagpapaturo. Minsan kung paano magbasa at magsulat kaya nakakasulat ako sa inyo ngayon, Papa Dudut. Nung akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang tindahan ko sa sidewalk ay biglang gumuho ang mundo ko. Nang makita kong may nagwasak nito. Sirang-sira ang tindahan ko. Bakit ang sama-sama nila? Bakit nila sinira ang tindahan ko?
Wala ba tayong mapagtatanungan kung sino yung gumawa nun, Tasha? Wala eh. Naiimbierno na nga ako. May mga tao talagang inggitera. Siguro nainggit sa tindahan mo. Malaki kasi yung kita mo sa mga binibenta mo, di ba? Pero dapat hindi nila ginawa yun. Mga walang ya talaga. Naghahanap lang ako ng pagkakakitaan ng marangal tapos ganito ang ginawa nila. Mga walang puso. Winasak talaga nila lahat. Nakakahiyak, grabe. Hayaan mo, friend. Makakabangon ka rin. Madali lang to para sa'yo. Kaya mong bumangon. Tiwala ako sa'yo. Ikaw pa ba? Salamat, friend. Oo, babangon ako at luluhod sa akin ng mga gumawa nito. Char lang, pero it really hurts, friend. 1 million out of 10. Ayan, tumawa ka na rin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tapangan mo pa. Huwag magpapaapi. Oo, hindi talaga. Rarampa na naman ako naka-gown habang nagbebenta na kung ano-ano. Kinagigiliwan ka nga. Masaya yun. Kahit masakit ang mga paa mo sa heels, go ka lang. Tiis ganda kung tiis ganda. Salamat sa inspiring words mo, friend. Ikaw talaga? Halika nga, hug kita. Tapos ka na bang magdrama, Tasha? Oo, sa palagay ko. Alam mo, mga walang hiya talaga yung gumawa nun sa'yo eh. Hayaan mo na yung mga inggiterang palaka na yun. Alam mo, mas maganda siguro kung hindi ka napipirme sa iisang pwesto. Mas maganda kung irarampa mo yung mga paninda mo. Correct! Sang-ayon din si Becky sa plano ko na yan. Ang bait nitong si Becky, Lucas. Bakit hindi mo pa siya ligawan? Ay, friend, para kang tanga. Uy, bakit sa akin napunta ang usapan, ha? Eh, hindi ka pa nagka-jowa. Jowain mo na tong si Becky. Hindi ka naman lugi rito. Matapang pa to sa kapeng barako. Kaya kang ipagtanggol nito. ka sa barako part, ha? Ikaw talaga, Tasha. Huwag mo nang problemahin ang love life ko. Mabibenta ko rin tong sarili ko, huwag kang mag-alala. Anong mabibenta? Ang ibig kong sabihin, may magkakagusto rin naman sa akin. Okay naman si Becky, pero sa ngayon, mas gusto kong mag-ipon. Yun ang uunahin ko. Paano kung maging kami tapos mabuntis ko siya, di ba? Hindi biro ang magkaroon ng anak. Ayoko naman na yung magiging anak ko dadanasin kung ano yung buhay ko ngayon. Natatakot ako sa ganun. Oy, maganda rin ang point niya, friend. Sa bagay, isang malaking check ka naman doon, Lucas. Basta sa ngayon hindi ko pa inaalala kung sino ang magiging jowa ko. Ang gusto ko lang talaga ngayon makapag-ipon. Ay, very good ka naman talaga dyan. Ano bang pinag-iipunan mo? Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Mas maigi ng handa. Sa totoo lang, mahirap maging mahirap. Alam nyo yan. Hindi natin alam, baka magkasakit ako. O kaya ikaw, Tasha. Pwede rin si Becky. Pwede tayong magkasakit 3. O, saan tayo pupulutin? Anong ipampapagamot natin? Kung sakali, mas maganda na may mapagkukunan agad tayo. May ipon tayo. Sabi kasi nila, yung mga katulad daw natin, hindi tinatanggap sa ospital eh. Lalo na kung wala tayong pambayad. Ganito ka hindi patas ang mundo, lalo sa ating 3. Kaya nag-iipon talaga ako ng husto. Tama ka, Lucas. O siya, tama na nga yan. Kumain na tayo nitong niluto kong noodles. Gusto mo to, Tasha? Hot and spicy. Dali habang mainit pa. O Becky, etong sayo. Wow, salamat. Salamat, Lucas. Alam mo talaga ang gusto ko. Siyempre naman. Ikaw lang ang nag-iisang kapatid ko eh. Pwede na kitang tawaging kuya? Sa palagay ko naman hindi na tayo maghihiwalay eh, no? Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Kung hindi mo na ako iiwan, sige, tawagin mo na akong kuya. Oo, hindi talaga kita iiwan, kuya. Ang sarap sabihin ng salitang kuya para kay Kuya Lucas Papadudut. Doon ko naramdaman na buo at may pamilya ako. Doon ko naramdaman na may nagtitiwala ng lubusan sa akin. Pinupush ko pa rin na ipare silang dalawa ni Becky at ni Kuya Lucas Papadudut. Pero tinigilan ko na nang sinabihan ako ni Kuya Lucas na tigilan ko na ang pagkapares ko sa kanilang dalawa dahil kung gusto na niya ay kusa siyang lalapit kay Becky at sasabihin kung ano man ang nararamdaman niya. Tulad ng pagsusuot ko ng damit pambabae, may mga taong giliw na giliw at tanggap ako. Pero meron ding inis na inis at sobrang homophobic
kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Siguro kulang lang sa pagkakaintindi ang ibang tao pero si Lucas, si Kuya Lucas, kahit na hindi nakapag-aral ay sobra akong naintindihan. Hindi tulad yung mga iba na may kotse na, naka-uniforme pa pero grabe kung makapanlait sa isang katulad ko. Parang nandidiri pa sa bakla. Ano bang akala nila nahahawahan namin sila ng kabaklaan namin? Hindi naman nakakahawa ito, sadyang makitid lang din siguro ang utak nila o wala silang puso para sa katulad namin. Ang sabi ni Kuya Lucas, Papa Dudut, na hindi ko na lang sila papansinin. Ang sabi ko naman ay sa tagal ko ng pagiging bakla, wala na akong pakialam sa kung ano man ang sabihin nila. Ang pinapakialamanan ko lang ay mabenta ko ang lahat ng paninda ko. Patuloy ko pa ring ipinagdarasal na makita ko pa ang dalawa kong kapatid. Sobra na siguro nagbago ang itsura nila. Baka nagkita na kami pero hindi ko lang sila namukhaan. Baka nakita na nila ako pero iniwasan lang nila ako. Maraming agam-agam ang namuo sa utak ko noon, Papa Dudut. Salamat sa painom mo ngayon, kuya, ha? Ang dami mong pera siguro. Ikaw naman. Madalas naman tayong uminom, ha. Lalo na ngayon, syempre hindi ko palalagpasin. Birthday mo kaya? Hindi mo talaga nakakalimutan ang birthday ko? Oo naman. Lagi ko maaalala ang birthday mo. Palibhasa kasi hindi ko na matandaan kung ano birthday ko eh. Pero okay lang yun. Kaya nung nalaman ko na birthday mo nung una tayong nagkasama, tinuring ko na rin yun na parang birthday ko. At dahil sinasabayan ko yung birthday mo, pakiramdam ko magkaedad rin tayo. Kuya, salamat sa lahat, ha. Oo, huwag ka nang malungkot. Pasensya ka na kung tayong dalawa lang ang nagsiselebrate, ha. Gusto ko kasi talaga na tayong dalawa lang para mas espesyal ang birthday natin. Hindi ko talaga alam kung ano na ang nangyari sa akin kung hindi tayo nagkita noon. Alam mo, Tasha, siguro pinagkita tayo talaga ng tadhana. Ako masaya ako dahil nagkaroon ako ng magandang kapatid. Salamat talaga, kuya. Isa na lang ang hinihiling ko. Ang makita sina Ate Tessa at Helen. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa pa. May pag-asa pang makita mo yung mga kapatid mo. Kuya! Oh, napayakap ka na tuloy. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya na malungkot ka. Sana makita ko na sila. Miss na miss ko na sila. Miss na miss ko na ang mga magulang ko. Bisitahin natin ang mga puntod nila bukas kung gusto mo. Sasamahan kita. Sige, salamat kuya. Alam mo, puro ka pa salamat eh. Masaya ako na alagaan ka. Oo nga pala, sino yung lalaking kasama mo kahapon? Jowa mo ba yun? Hindi wala akong jowa. Huwag ka nang magsinungaling. Ako pa ba lolokohin mo? Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong jowa. Hindi ko yung jowa, may iba akong gusto. May gusto ka ng lalaki? Sino? Hoy, sino? Sabihin mo na. Gwapo ba? Uy, sabihin mo sa akin kapag may jowa ka na o may bala ka na magjowa. Kikilatisin ko muna yung lalaking yun. Ayoko yung tipong sasaktan ka. Kuya. Kuya-kuya ka dyan, sino na kasi? Kilala ko ba yung crush mo? Oo. Talaga? Sino? Sabihin mo na. Uy, baka si Becky yan ha? Hindi naman ako tomboy, no? Bakla ako. Sino nga? Ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Ang lalaking gusto ko. Ang gusto ko, ikaw. Ikaw, kuya. Ikaw ang gusto ko. Mahal kita, kuya. Sorry. Tasha. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiibig ako sa iyo, kuya. Huwag kang mag-sorry, Tasha. Nahihiya kasi ako sa iyo, kuya. Ano yun, kuya? Bakit mo ko inalikan? Gusto rin kita.
Hindi ko pa alam na matagal na rin pala akong gusto ni Kuya Lucas. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa rin ang pagtawag ko sa kanya ng kuya, pero sabi niya sa akin na masarap pakinggan kapag tinatawag ko siyang kuya. Kaya ipagpatuloy ko ang pagtawag ko ng kuya sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Becky na kami na ng Kuya Lucas ko. Hindi ko alam sa mga oras na yon kung ano ang magiging reaksyon niya kung malalaman na niya ang totoong namamagitan sa aming dalawa ni Kuya Lucas. Alam po ninyo, Papa Dudut, may lihim kaming dalawa ni Becky. At ang lihim namin ay ayaw ko talagang malaman ni Kuya Lucas dahil takot ako sa maaaring mangyari kapag nalaman niya. Nagpatuloy ako sa aking pagbebenta ng kung ano-ano sa sidewalk habang si Kuya Lucas naman ay nagbebenta ng taho at balot sa gabi. Sobrang sipag niya. Gusto niya na kung may magpapa-adapt sa amin ng bata ay kaya namin niyong buhayin. Gusto ko ring mag-adapt ng bata para naman may magawa akong maganda. Gusto ko na pag-aralin ko siya dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong ibigay at iparana sa kanya ang mga gusto ko noong bata pa ako na hindi ko kaya dahil mahirap lamang ako at ulila na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Plano ni Kuya Lucas na bumili kami ng lupa sa probinsya kaya nag-iipon talaga kami. Gusto niya na mamuhay kami sa probinsya at doon ay magpatayo ng maliit na bahay kapag may maa-adapt na kaming bata. Nalaman ni Becky ang relasyon naming dalawa. Siyempre nainis siya sa akin pero naintindihan naman niya kaya wala kaming problemang dalawa ni Becky at patuloy ang pagsa-sideline namin sa gabi. Papa Dudut, nagbebenta rin ako sa gabi kasama ni Becky. Ang ibinebenta ko ay katawan ko. Kahit papaano ay kumikita pa rin ako ng extra at naiipon ko yon para sa plano naming bumili ng lupa sa probinsya ni Kuya Lucas. Maingat ako na hindi mabuking ni Kuya Lucas ang trabaho ko. Mabuti at hindi gaanong matanong si Kuya Lucas dahil malaki ang tiwala niya kay Becky dahil sabi kong magkasama kami ni Becky sa trabaho. Customer ko ay ang mga construction worker. Lalo na yung malayo sa kanilang asawa at gustong makalimot. Yung hindi nila afford na katulad ni Becky at sa akin sila nagpupunta. Parang kapag hindi nila kaya ang presyo ni Becky ay ako ang sasalo sa customer niya. Friend, Tasha, tama na ang pag-iyak. Wisit na lalaking yun. Muntik na ako mapuruhan doon. Buti nakatakas ako. Itong kinatatakutan ko sa trabaho natin eh. Buti kung ang pinagbebentahan natin matitino. Pero teka, anong sasabihin mo niyan kay Lucas? Paano mo yan ipapaliwanag? Sabihin ko na lang na may nambastos. Nagkagulo-gulo. Ganun. Ang sagwa naman kapag sinabi ko nadapa ako. Hindi naman kapanipaniwala na nadapa ako at tumama yung mata ko kaya nagka-black eye ako. Tama rin naman. Buti talaga nakatakas ka. Sanay ako sa takasan, ano? Sa bagay. Ang hirap kumita ng pera, no? Kung mayaman lang tayo, hindi tayo kumakapit sa patalim. Pero maganda yung plano nyo ni Lucas na dun manirahan sa probinsya. Sana makapag-ipon na kayo ng sapat na pera. Ako? Parang dito na lang ako sa lansangan ng Metro Manila. Baka may afam dyan na type song ako. Cherry boom-boom na yon kahit guranggutan na. Basta makatikiman lang ng ginhawa sa buhay. Alam mo, ang bakla ako magsalita, no? Bagay nga sa akin ang pangalang Becky. Tama! Ay, nga pala. Paano kung hindi kayo makahanap ng mahaampon nyo? Go pa rin kayo sa probinsya kapag sapat na yung inipon nyo? Sa totoo lang, oo at hindi. Pwedeng pabalik-balik lang ako dito dahil alam mo naman, gusto ko mahanap ang dalawa kong kapatid. Ay, oo nga pala. Teka, hindi ba si Lucas yun? Sino yung kasama niya?
Tasyo, may kasama siyang bakla. La? Bakit galing sila dun sa motmot? Parang katatapos lang nilang Shh! Magtago tayo! Dali! Ay! Ano? Dito ka, bilis! Friend, teka lang, ano ba? Dito ka na lang sa eskinita dumaan pa uwi. Ha? Mapapalayo ako. Sige na, friend. Please. Tatakbo ako papunta kay Lucas. Sasabayan ko siyang maglakad pa uwi. Dito ka na dumaan para di kanya makita. Ha? Sige na nga. Lucas! Oh, Tasha, buti. Teka, anong nangyari dyan sa mata mo? May nagmamagandang bakla lang ako nakaaway kanina. Huwag ka mag-alala. Malayo naman to sa bituka. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Ikaw, saan ka galing? Di nagbenta ng balot. Saan pa ba ako manggagaling? Nagbenta ng balot? Bakit wala kang dalang lalagyan? Pinakyaw eh. Binili pati yung lalagyan. Lucas, tapatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Oh, saan naman ang galing yan? Tsaka Tasha, ano bang klaseng tanong yan? Siyempre mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kahit ano. Kaya nga nagbebenta ako ng balot sa gabi. Para makaipon ako, para makabili tayo ng lupa sa probinsya. Kasi naniniwala ako na mas maganda talaga sa probinsya. Magiging tahimik ang buhay natin dun. Kung sakali man na makabili tayo ng lupa sa probinsya, sabi ko naman sa'yo, pupunta-punta pa rin naman tayo dito sa Maynila para hanapin yung mga kapatid mo. Sa bagay. Oh, teka nga. Masakit ba yung mata mo? Patingin. Nakita kita kanina. Nakita kitang lumabas sa motmot. Ano? Nakita kita. May kasama kang bakla. Ano yun? Sabihin mo sa akin, kuya. Ano yun? Nagpapagamit ka ba para sa pera? Para dyan sa balak mong tumira sa probinsya? Ay. Tasha. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Gusto ko lang naman na mabago ang takbo ng buhay natin eh. Nakakulong tayo sa sitwasyon na to. Nakakulong tayo sa lugar na to. Tasha, ayoko na dito. Pagod na ako. Gusto ko na tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang na naninirahan ng mapayapa. Tahimik. Sa probinsya o kung saan man. Basta tayong dalawa lang ang magkasama. Magpapakatotoo lang ako sa'yo, Tasha. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nga sana nakalimutan mo na lang yung dalawang kapatid mo eh. Kasi nakikita ko na nababagabag ka dahil sa kanila. Pinapalungkot ka lang nila ng husto. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng hilingin yun sa'yo. Iniintindi kita. Kaya sana, sa pagkakataong to, maintindihan mo rin ako. Pero sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Paano naman ako? Hindi mo ba kayang magpatuloy sa buhay ng dahil sa akin? Nang dahil sa atin? Kuya. Nagbebenta ako ng katawan, Tasha, para sa atin. Hindi kita sinisisi o kinukonsensya. Nagpapakatotoo lang ako sa'yo. Kasi uulitin ko, gusto ko ng tahimik na buhay kasama ka. Gusto ko ng tahimik na buhay sa probinsya. Yung tayong dalawa lang. Yung wala na tayong iniisip na iba. Yung hindi tayo nangangamba. Hindi katulad dito. Hanggang sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay walang alam si Lucas na tulad niya, nagbebenta rin ako ng aliw. Pareho lang kaming dalawa, may tinatagong binibenta sa gabi. Nakapagdesisyon din ako ng araw na yon na huwag nang ulitin ang gawaing ganon. At sabi na rin sa akin ni Lucas na hihinto na siya. Nakita ko sa mga mukha niya ang bigat sa dibdib na hindi matutupad ang gusto niyang magkaroon kami ng magandang buhay sa probinsya. Ang sabi ko kay Lucas na masaya na ako kung ano ang meron kami sa ngayon. Ang gusto ko lang ay makakain kami ng 3 beses sa isang araw at alam naming walang gagawa ng masama sa amin. Yung may seguridad kaming walang masamang taong gagawa ng bagay na ikakatakot namin. Alam mo naman, Papa Dudut, na kung sino pa ang nasa laylayan ay yung pa ang pinaparatangan ng kung ano-ano dahil wala kaming kalaban-laban
lalo na kung pera na ang ilalaban. Patuloy pa rin si Becky sa gawaing pagbebenta ng aliw. Sinasabihan ko siya na humanap ng ibang trabaho dahil nakapag-aral naman siya. Ang sabi niya sa akin na hindi siya nakapag-college at ang kagaya niya ay mahirap pa rin na makakuha ng matinong trabaho at may maayos na sahod. Kaya naman ang pagbebenta ng katawan sa lalaki ang naisip niya. Isang gabi ay pinuntahan ako ni Becky sa bangketa na pinagbebentahan ko at ni Lucas ng balot. Meron daw siyang isang balita na sasabihin. Pero bago niya sabihin kung ano ang balita niyon ay pinapunta niya ako sa pinapasukan niyang bar kung saan ay kakatanggap niya palang doon. Nalungkot ako sa mga nalaman ko ng gabing yon. Maganda yung pwesto na naupahan natin, no? Oo nga, maganda ron. Buti nahanap mo yun. Naniniwala ako na para sa atin talaga yung pwesto na yun. Alam mo kuya, may iba tayo. Pakiramdam ko, malapit ko na makita ang mga kapatid ko. Talaga? Alam mo Tasha, sana nga makita mo na sila para maging payapa ka na. Tsaka isa pa, simula nung magkakilala tayo, walang araw na hindi mo talaga naiisip ang mga kapatid mo eh. Mahal ko sila. Sana nasa mabuti silang kalagayan. Alam mo naman na sobrang hirap mabuhay ng mahirap dito sa Maynila. Kung sino pa ang mahirap, sila pa ang kinakawawa. At ang hirap makakuha ng hustisya. Hindi tulad ng mga taong may kapangyarihan at mayayaman. Pwede nilang gamitin ang impluwensya nila para makakuha agad ng hustisya. Tama ka. Tasha! Lucas! Oh, ito na pala si Becky. Buti dumating na kayo! Bakit? Ano ba nangyari at nagsisigaw ka? Tasha! Ano? Kaya kita pinapunta rito kasi may nakilala ko. Nakilala? Hindi ba Tessa at Helen ang pangalan ng mga kapatid mo? Oo, yun nga ang mga pangalan nila. Nakilala ko si Tessa! Ano? Saan? Nasa loob siya. Kaya mabutit dumating na kayo. Sigurado ka ba talaga? Oo! Friend, naiiyak ako. Umayos ka. Tara, pasok na tayo. Kuya, sumama ka sa amin. Kailangan kita sa loob. Oo naman, sasamahan kita. Oh, friend. Nasaan siya? Nasaan siya rito? Ayun! Tasha, ayun siya oh! Dali, lapitan mo na! Sige na Tasha, mag-usap muna kayo ng ate mo. Hintayin ka namin ni Becky dito sa loob. Ate Tessa? Anastasio? Ate? Ate! Matagal mo na daw akong hinahanap. Oo, walang araw na hindi kita hinahanap. Kumusta ka na? Halika, doon tayo sa labas. Tara, dali. Ate, masaya ako na nakita kitang muli. Sorry ha. Ate. Sorry at iniwan kita. Sorry natagalan ako na bumalik doon para kunin ka. Sobrang sama ko sa'yo noon. Binalikan kita pero wala ka na. Hinanap kita pero matapos kong malaman na wala ka na kina Chaviring, hindi na ako lumapit doon. Kasi natakot akong kunin niya ulit kami ni Helen. Okay lang ate. Ang importante nagkita tayo. Tingnan mo ako. Isang babaeng nagbebenta ng laman para mabuhay lang. Pero parang susuko na ako no dahil namatay si Helen. Ha? Wala na si Helen? Nilagnat siya. Eh wala akong pera nun eh. Pero naisip kita. Gusto ko makita kita ulit. Masaya ako makita ka ngayon. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko ha. Matagal na kitang pinatawa dati. Anastasio. Maraming salamat. Sobrang saya ko ng gabing yon, Papa Dudut, dahil natapos na ang matagal ko ng paghahanap sa kanila. Nakakalungkot lang na wala na pala si Helen pero nagpapasalamat pa rin ako
sa itaas dahil nagkita at nagkapatawaran kaming dalawa ng ate ko. Ipinakilala ko ang ate ko sa boyfriend ko si Lucas at sinabi ko sa kanya na si Lucas ang nagkupkup sa akin nang lumayas ako sa bahay ni Tia Vering. Iniling ko kay ate na tumigil na siya sa gawaing pagbebenta ng aliw. Nakinig siya sa akin at ngayon ay nagbabantay kami sa isang maliit naming tindahan. Masaya na ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. At naging swerte rin na nabuntis ang ate ko sa hindi niya kilalang lalaki na naging customer niya. At ang batang niluwal niya ang ginawa naming anak ni Lucas na 2. Pinangalanan naming Helen ang bata. Si Becky naman ay nakapangasawa ng isang afam. Siya at si Ate Tessa ang ninang ng anak namin ni Lucas na si Helen. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyo Papa Dudut, ang inyong kabarangay forever, Anastasio. Minsan talagang parang pinaglaruan ng tadhana ang buhay natin. Pero dapat talaga natin na dumiskarte. Ang hanapin ang nakaraan para maging maayos ang hinaharap, lalo na kung may miyembro sa ating pamilya ang nawalay sa atin. Bilang Pilipino, napaka-importante talaga na malaman kung ano ang kalagayan ng lahat ng miyembro ng pamilya. At kung may nangangailangan, dapat itong tulungan. Dapat itong hanapin para maging buo at maging maayos ang mga nakaraang hindi maganda. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.